Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Medyo marami-rami po itong katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang una na katanungan sa akin ng kaibon natin, ang tanong, meron daw si Sir Painakay na 6. Ang tanong sa atin ngayon ni Sir, ilang edad daw ba ng mga inakay ang mataas ang tsansa na mabuhay silang lahat? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ilang edad ba ng inakay ang mataas na ang tsansa para sila ay mabuhay lahat, alam nyo mga kaibon, wala po sa edad yan. Depende po yan sa mga breeder natin. Kapag ang breeder natin magaling mag-alaga or magaling bumuhay, mataas ang tsansa na mabuhay ang lahat. Pero mga kaibon, kahit po talaga magaling yung breeder natin, may mga pagkakataon na hindi po maiiwasan na sila ay malagasan. Normal po yan sa pag-aalaga ng mga ibon. Basta po ang breeder natin talagang magaling mag-alaga, magaling bumuhay, may tsansa po na mabuhay yan lahat. Pero kapag ang breeder natin hindi magaling mag-alaga, hindi magaling bumuhay, may mga pagkakataon na malalagasan yan. Depende, baka 2 or 3. Itong mga magagaling bumuhay ng inakay mga kaibon, ganito kasi yan. Halimbawa po yung breeder natin magaling talaga mag-alaga ng mga inakay. Halimbawa napisa yung 3 itlog. Yung una na 3 itlog na napisa medyo malalaki na, tapos medyo maliliit pa yung huli na 3 napisa. Kapag ang breeder natin magaling bumuhay or mag-alaga, yung 3 na unang napisa, itatabi niya yan. Hindi niya yan isasama doon sa 3 maliliit dahil alam niya na kapag nadaganan yon, pwedeng mamatay. Kapag ganyan ang breeder natin, talagang goods na goods yan. Kahit 6 yan, kayang-kaya po nila yung buhayin lahat. Pero kung ang breeder natin hindi magaling, for example, yung breeder natin sumusubo naman sa mga inakay pero talagang hindi marunong mag-alaga, di kagaya ng nauna na magaling mag-alaga na yung 3 naunang napisa, tinabi niya, at yung mga nahuli nilagay niya kung saan nakapwesto sila para hindi madaganan. Pero kung ang breeder nga natin hindi marunong mag-alaga, pinagsasama-sama kasi yan, maliliit, malalaki, pinagsasama-sama yan, doon nagkakaroon ng problema na pwedeng malagasan dahil nga madadaganan. So ganyan po ang 2 klase ng mga breeder. Merong magaling talaga mag-alaga, meron namang magaling lang sumubo, pero sa pag-aalaga doon sa mga inakay, di niya alam kung saan ipopwesto yung malalaki or maliliit. Kumbaga pinagsasama-sama lang niya. Kaya mga kaibon, ito ang tandaan po natin. Halimbawa ang mga painakay natin, nakita natin na parang 2 tumpok, lalo kung marami, wag na wag nating gagalawin yan. Dahil ang breeder natin ang nakakaalam niyan kung saan ipopwesto yung mga lalaki at yung mga maliliit. Kaya po kapag 2 tumpok ang nakita po ninyong inakay, baka sabihin nyo naglakad papunta ron. Hindi po yan naglakad papunta ron, talagang hinihiwalayan ng breeder yung malalaki at yung maliliit para hindi madaganan yung maliliit. Hinihiwalay ng mga breeder natin yung malalaki. So doon sa tanong sa atin ni Kaibon, hindi po natin masasabi kung anong edad. Basta kung ang breeder natin magaling, magaling sumubo, magaling bumuhay, magaling mag-alaga, mabubuhay po yan lahat. Kapag naman mayroon kayong mga breeder, for example na kagaya po ng sinasabi natin na hindi talaga gaanong magaling mag-alaga, pinagsasama-sama yung maliliit at malalaki. Kung ang itlog po niyan 6, mas maganda, lalo kung magandang parisan po yan, ipaposter po ninyo yung itlog na iba. Halimbawa 6, yung 3 ipaposter po ninyo, yung 3 sila ang pabuhayin po ninyo dahil kapag kaganyan na 3, lalo kung sunod-sunod na napipisa, mabubuhay din nila yan lahat. So ganyan na lang po ang gagawin natin. Ito ay napaka-importante dahil ang inaantay natin sa mga breeder natin magkaroon ng inakay. Kaya kung meron mang painakay yung breeder po ninyo, lalo kung marami yung itlog, number 1 na rule po dito, dapat inoobserbahan po ninyo yung mga breeder ninyo kung paano sila bumuhay. Kapag ang pagbuhay ng mga breeder po ninyo kagaya ng nabanggit natin na una, na
Hinihiwalay yung malalaki sa maliliit, goods na goods po yan. Napakaganda po niyan na breeder. Pero kapag naman ang breeder natin, kagaya po ng hindi magaling mag-alaga, magaling lang siyang sumubo, pero hindi siya magaling mag-alaga, pinagsasama-sama niya yung maliliit at malalaki, yun ang dapat nating ipaposter yung iba. Kapag po 6 yung itlog or kaya naman 5. So ipaposter natin yung 2, yung 3, ilagay natin sa kanila, sure na sure yan, mabubuhay nila yan. So yan po ang dapat lang nating tandaan mga kaibon. Doon sa kaibon natin na nagtanong, hindi ko po masasabi kung ilang edad or ilang weeks or anong ilang month, dahil kasi mga kaibon, kahit na tumubo na yung balahibo niyan, minsan nagkakaroon pa rin ng problema. So mga kaibon, yan lang po ang mapapayo ko. Doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawa na katanungan sa atin, sir, tanong ko lang, bakit yung inakay ng breeder ko hindi makalabas sa shell? Pero pinisa naman nila, dead in shell tuloy, parang nahati sa gitna yung inakay. Mga kaibon, meron talagang ganitong breeder. Minsan meron mga dahilan kung bakit hindi pinipisa or hindi tinuloy na pisain ng breeder natin. Meron kasing mga breeder na magaling talaga yung pandetect nila kung kailan talaga mapipisa yung mga inakay. Kaya po kapag kaganyan yung breeder natin, siguradong makakalabas ng shell yung inakay. Meron naman kasing breeder na hindi talaga magaling mag-detect kung kailan mapipisa yung itlog. Kapag kasi binuksan nila yan, tapos napansin nila na parang merong kakaiba, di pa pwedeng buksan, lalo kung nakikita nila na may dugo pa, talagang ang nangyayari, ang nabuksan lang yan yung kalahati. Pero kung magaling mag-detect yung breeder natin, alam nila kung kailan yan pwedeng buksan. Ito pa yung isang rason kung bakit nagiging ganyan. Halimbawa, na-stress yung breeder natin, nabulabog. Halimbawa nagpipisa, tapos nabulabog natin yung breeder, may pagkakataon na na-stress yan, hindi talaga yan itutuloy. Hindi na po talaga yan itutuloy ng breeder natin. Pangalawa, baka po hinawakan. For example, baka nahawakan mo yung pagsilip mo, nakita mong meron ng bitak, hinawakan mo, hindi ka man nagsawsaw ng kamay sa patuka. Kapag hinawakan mo yan, mag-aamoy talaga ng kamay ng tao yan. Ngayon, kapag bumalik yung breeder natin doon tapos iba na yung amoy, may pagkakataon hindi rin niya yan talaga itutuloy. So kapag ang breeder natin nakita natin na merong pinipisa, hayaan lang natin yan. Huwag na nating silipin ng silipin, huwag nating hahawakan, dahil may mga breeder na talagang sensitibo. Talagang di maiwasan po yan. Kaya po mapapayo ko, kapag gaganyan na nakita mo na meron ng mga pisang nauna or may pinisa ng isa, tapos may mga susunod pa, hayaan nyo muna. Yung breeder ninyo, wag nyo munang pakialaman. Wag nyo munang istorbuhin. Hayaan nyo lang kung ano ang nakikita ninyo dyan, dahil alam na po ng breeder kung ano ang dapat gawin dyan. Ang problema lang dyan, kung ang breeder natin sensitibo, kapag na-stress, yan po ang nangyayari. So yan po, yung pangalawang katanungan. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, bakit binabasag ng ibon ang itlog nila? Salamat po sa kasagutan. May mga pagkakataon na nagbabasag talaga ng itlog ang mga breeder natin. Nagbabaon ng itlog or talagang tinutuka yung itlog. Una, may mga breeder, lalong-lalo na kung kulang sa calcium, ang ginagawang parang cattle bone nila, yung shell ng itlog. Hindi naman nila iniinom yan. Kinakain lang nila dyan yung shell. Yan po ang posibleng unang rason mga kaibon. Kaya po napaka-importante sa breeding ng mineral block ng cattle bone, para po huwag pagdiskitahan ng mga breeder natin yung mga itlog. Pangalawa, bakit ba tinatapon ng breeder? Baka po stress. Baka po laging nai-stress yung ibon, kaya po tinatapon nila yung itlog. Pangatlo, baka naman doon lang inabutan sa lapag yung breeder natin, baka doon lang nangitlog, doon inabot, di na nakapasok. Pwedeng maging dahilan din po yan na kung bakit nakita natin na nasa lapag, baka akala natin tinapon.
So pwede po ninyo yung kunin at ibalik, lalo na po kung ang breeder natin meron namang ibang itlog doon sa loob na hindi naman po binasag or what. Baka po doon lang inabot. So yan po ang mga posibleng rason. Pero minsan talagang doon talaga nangyayari to sa mga sobrang stress ng breeder. Talagang nagtatapon ng itlog, tinatapon sa labas kapag sobrang stress. Pero kung ang itlog minsan, magtataka kayo, baka na-experience din ninyo ang ganito na yung itlog biglang nawala. Tinignan nyo doon sa ilalim ng nesting material, wala namang nakabaon, walang nakabaong itlog. Alam nyo mga kaibon, nangyayari yan na kinakain talaga nila yung shell, kaya po wala kayong nakitang mga itlog. Kinakain nila yung shell. Yung shell kasi ng alaga natin, yung itlog ng alaga natin, meron kasing calcium yan. Kaya po kung walang mineral block or cattle bone sa cage, posibleng yan ang pagdiskitahan. Kaya po importante ang cattle bone at mineral block para sa breeding, para po wag pagdiskitahan yung itlog. So yan po yung mga posible na dahilan. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Good day Sir Mar, meron po akong parisa na Crimino, split opa cock at Parblue opa split ino na hen. Nakaapat na clutch na sa akin, wala pang binubuga na visual Crimino opa. Pero lahat ng painakay nila puro opa lahat. Kaya po binaklas ko na sa Sir Mar, ginawa ko po, binangga ko po yung tatay sa Crimino split opa sa inanak na blue opa split ino hen. 8 months na ngayon, banded na po sila. Tanong ko lang po Sir Mar, posible na po na mag-anak ito ng visual Crimino opa? Salamat po and God bless. So dito 4 na clutch ang parisan ni Sir Crimino split opa cock, tapos ang kapares Parblue opa split ino na hen. Malamang walang kargang ino yung hen mo kasi hindi po naglabas sa 4 na clutch. Baka po walang karga yan. So pinagparis ni Sir doon sa mga naging anak. Pwede po yan dahil lahat po ng anak naman yan split ino na. Split din sa Parblue. So kung ang binanggaan mo niyan na anak is blue opa, hindi po yon masasabi lang basta-basta na blue opa. Dahil po ang parisan mo po back to back Parblue. Yung blue opa mo po, isa na po yan sa blue 2. Ngayon binangga mo sa yung blue 2 mo, binangga mo sa Parblue doon sa tatay, maglalabas po yan ng Crimino opa at halos po puro Crimino ang ilalabas po niyan. Napakaganda po niyan at napakaswerte nyo po dahil meron po kayong painakay na opaline blue 2 na split sa ino. So napakagandang parisan po niyan Sir. Lahat po siguro pwedeng ibugan niya na visual, puro po Crimino, at maglalabas po yan ng halos puro Parblue split ino sa mga non-visual. Kagandang parisan po niyan. Yan po sigurado na po yan na maglalabas ng visual Crimino opa, or baka po lahat pa ng visual niyan puro Crimino opa. So yan po, napakagandang parisan yan Sir. The best po yan sa panahon ngayon. So yan po mga kaibon, yung mga katanungan sa atin ng mga kaibon natin. Sana po nasagot ko ng maayos yung mga katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.